Okay, magandang hapon pong muli sa mga sumusubaybay ng live streaming na ito na mga katribo ko sa School of Church Builder. Maraming pong salamat sa pagkakataong ito na muli po ay makapagbahagi ako sa inyo ng mga salita ng Diyos. At salamat din po sa kinikilala kong mentor na kung saan ay connected ako na binigyan po kami ng platform. Siyang nagbigay sa amin ng platform upang makapagbahagi kami sa live streaming na ito na ginagawa sa araw-araw. Salamat po, Pastor Wilbert Buchal. Salamat rin po sa buong staff ng live streaming na ito, sa panguna po ni mag-asawang Pastor Archie Basarte at gayon din ang kanyang may bahay, si Eugene, at ang kanilang mga kasamahan upang na sila yung nagpapatakbo nito kung kaya't ito po ay nagaganap sa araw-araw. Salamat po sa Panginoon, higit sa lahat na siyang pinagbumulan ng ating masaganang biyaya upang ating patuloy na maisagawa ang kanyang kalooban sa ating buhay, sa bawat isa sa atin. Sa hapon pong ito ay nais ko pong patuloy na ipagpatuloy yung aking pong naibahagi noong nakaraang buwan. Patungkol po ito sa konsepto ng kaharian po ng Diyos. Atin pong napag-aralan na napakahalaga po ng batas. Dahil sa ating pag-aaral noong nakaraan ay nakita natin na yung pamamahala ng batas, ito po yung pinanggagalingan ng kaayusan sa lipunan at maging ng katarungang panlipunan. Maging mga po sa personal na buhay, pag wala po tayong sinusunod na batas, ibig sabihin ay walang kaayusan yung takbo ng ating buhay. Marami po na pag walang batas sa paggamit o walang batas na ginagamit na sinusunod sa paggamit ng oras, maraming oras po yung nasasayang. Napakahalaga po ng rule of law dahil ito po ang pag sinusunod natin ito, naging pong maayos yung ating buhay. Mahalaga ito dahil ito ang nagbibigay sa atin kung saan yung ating boundary na kung saan malaya tayong makakilos. Maging nga po sa tahanan, pag wala pong batas na sinusunod, ang bawat miyembro ng pamilya ay naging magulo po ang buhay ng isa pong pamilya o ng isang tahanan. So kaya ganoon po kahalaga ang batas. Maging po sa ating lipunang ginagalawan, sa democratic government na ito ay napaka-importante po ng batas dahil ang batas kapag ito po ay ating sinusunod, ito ang nagbibigay sa atin ng kalayaan na makapaghanap tayo ng mga payapa dito po sa ating democratic government na kinaroroonan. So kaya ito po ay napakahalaga. Kaya nga naalala ko noong nakaraan, tinalakay ko sa democratic government yung tao na nasa posisyon na nag-i-implement ng batas ay hindi siya yung ruler. Siya lamang yung implementor. Ang talagang ruler, yung talagang namamahala ng kaayusan ay walang iba kundi yung batas. So kaya ating ding natalakay na mahalaga rin ang ating ding natalakay at nabigyan kong pansin yung pong Constitution or yung Covenant. Ang Constitution po or yung Covenant ay ito yung dokumentadong hangarin, nasain at inaasahan ng mga tao para sa kanilang sarili in the case of Democratic Republic. Pero sa kaharian po ay kakaiba. Ito naman po yung ito yung hangarin ng hari at nasain para sa kanyang mamamayan. Hindi po tinatanong dito ang mamamayan kung ano ang kagustuhan nila, kundi kung ano lamang po yung hangarin at nasain ng hari para sa kanyang mamamayan. At mahalaga po ang batas kahit po sa ating demokrasyang bansa dahil kaya i-produce ito ay upang protektahan yung Constitution. Yung Constitution, kagaya noon, sinabi ko sa inyo, parang iyang kontrata ng namamahala sa gobyerno natin at ano yung kanilang
ano yung kanilang pribilehiyo sa kanilang pamahala at gayon din naman ano naman itong mga pribilehiyo, ano yung mga karapatan nitong mga mamamayan. Ano po. Kaya napakahalaga ng batas, yung batas ang magpapatibay na kapag sinusunod mo ay yung mga namamahala ay ibigay kung ano ipinapangako ng Constitution. Pero kung nilabag natin ang batas, yun din ang magsasabi. Yun din ang siyang pipigil sa atin doon sa ating kalayaan. Kaya pag tayo lumabag sa batas, yung pangakong kalayaan na tayo makapaghanap buhay sa ating lipunan ay hindi po natin makakamit dahil tayo po ay mabibigyan ng penalty at kagaya ng penalty natin, tayo mabibilanggo. At kung talagang masama yung ating ginawa ay may posibilidad pa na talagang habang buhay na pagkabilanggo. So kaya mayroong batas at ito iprin ni Diyos upang protektahan yung kasunduan o yung kontrata na kung saan naroon yung mga pangako at garantiya nito. Kaya napag-aralan natin sa nakaraan sa Deuteronomy 28, ang sabi ng Panginoon, ang mga Israelita, kung lubos ninyong susundin ang Panginoon na inyong Diyos at gagawin ang lahat ng utos niya, yung commands, na ibinibigay ko sa inyo ngayon, gagawin niya kayong nakahihigit sa lahat ng bansa rito sa mundo. Yun yung kanyang pangako. Yun yung covenant ng Panginoon. Kung susundin nyo ang Panginoon na inyong Diyos, mapapasa inyong lahat ng pagpapalang ito. Pagpapalain niya ang mga lungsod, mga bukid ninyo, yun yung kanyang mga pangako. Pagpapalain niya kayo ng maraming anak, masaganang ani at maraming hayop. Pagpapalain niya kayo ng masaganang ani at pagkain. Pagpapalain niya ang lahat ng ginagawa ninyo. Ipapatalo ng Panginoon sa inyo ang mga kaaway na sasalakay sa inyo. Pagpapalain ng Panginoon na inyong Diyos ang lahat ng ginagawa ninyo at pupunuin niya ng ani ang mga bodega ninyo. Pagpapalain niya kayo sa lupaing ibinibigay niya sa inyo. Yun yung mga pangako ng Diyos. Ano po? Kaya sabi niyo ito, ayon sa pinangako ng Panginoon na inyong Diyos, gagawin niya kayo na pinili niyang mamamayan kung susundin ninyo ang kanyang mga utos at mamumuhay ng ayon sa kanyang pamamaraan. At sa ganoon ay malalaman ng lahat ng tao sa mundo na pinili kayo ng Panginoon at matatakot sila sa inyo. Pagpapalain kayo ng Panginoon doon sa lupaing ipinangako niya sa inyong mga ninuno na ibibigay sa inyo. Pararamihin niya ang inyong mga anak, mga hayop at ang inyong ani. Padadalan kayo ng Panginoon ng ulan sa tamang panahon mula sa taguan ng kayamanan niya sa langit. Pagpapalain niya ang lahat ng ginagawa ninyo. Magpapautang kayo sa maraming bansa pero kayo ay hindi mangungutang. Gagawin kayo ng Panginoon na pinuno ng mga bansa at hindi tagasunod lang. Lagi kayong nasa itaas at hindi sa ilalim kung susundin ninyong mabuti ang mga utos ng Panginoon na inyong Diyos na ibinibigay ko sa inyo. So malinaw po dito na yung mga utos ay paggagawin, yung pong covenant, yung kasunduan, yung ipinapangako ng Diyos doon sa covenant ay walang pasubaling makakamtan ng kanyang mga anak. Kaya ang sabi niya, huwag ninyong susuwayin ang alinman sa inutos ko sa inyo sa araw na ito. Huwag kayong susunod sa ibang mga Diyos at maglilingkod sa kanila. At ito ang sabi ng Panginoon, ngunit kung hindi kayo susunod sa Panginoon na inyong Diyos at hindi susunding mabuti ang lahat ng utos niya at tuntunin na ibinibigay ko sa inyo ngayon, mararanasan ninyo ang lahat ng sumpang ito. Ibig sabihin, yung ipinapangako ng Diyos ay hindi natin mararanasan at mayroon pang konsekwensya yung paglabag natin doon sa kanyang mga batas o prinsipyong itinatakda sa buhay. Ang sabi po ng iba, ito raw po ay pangako lamang sa Israel. Pero ako po sa aking pag-aaral, according to Paul in Galatians 3:29, kung tayo kay Kristo, tayo sumampalataya kay Kristo, ang sabi po ron sa Galatians 3:29, tayo rin ay kabilang sa lahi ni Abraham at tagapagmana ayon sa ipinangako ng Diyos kay Abraham. Ibig sabihin, ito po ay ang unang tumanggap ng pangakong iyon ay si Abraham at ito'y para sa kanyang mga anak at sa kanyang mga ina po. Kaya ibig sabihin, tayo rin po na kay Kristo
ay kabahagi rin po sa mga pangakong ito ng Diyos. Pero hindi po nangyayari ang mga pangako ng Diyos sa atin kapag hindi po natin susundin yung mga batas. Ano po? So kaya, ang Diyos po ay nagtakda ng batas ay upang patibayan niya yung kanyang mga ipinapangako na yun ay gagawin ng Diyos kapag atin pong sinusunod. At yun din ang yun din pong batas na yun ang siyang maging dahilan kapag hindi natin sinunod upang yung mga ipinangako niya ay hindi po natin makamit sa ating buhay. So kaya napakahalaga po ng pagpapatupad ng batas sa ating buhay. At ang batas ding ito ang siyang nagbibigay ng protection sa atin. Ano po? Maging doon sa ipinapangako ng Diyos. Kaya sa ating buhay, bilang mga anak ng Diyos, ano po, ay dati sa isipan natin at maging ako ay para bagang nakasisikil ang batas. Hindi maganda, inconvenient ang idinidemand dito sa atin. Pero nung maintindihan ko po ang batas, ay napakabuti po ng batas dahil ang batas po ang siyang magtatakda sa atin kung hanggang saan lamang yung boundary na kung saan tayo po doon ay malaya, na kung saan ang grasya ng Panginoon ay mararanasan natin. Kaya ang batas lagi po siyang may boundary. Napakahalaga po mga kapatid na yan. Maging nga pong sa ating sa lipunang ito na ating ginagalawan, pag tayo po ay lumampas sa boundary, sa sukat ng lupa, ay talaga pong mayroon po tayong kasong haharapin sa hukuman. Ganoon din po mga kapatid. Ang batas ay itinatakda sa atin upang bigyan din tayo ng proteksyon na yan. Kaya napakahalaga, napaka-importante na ang mga batas ng Diyos na itinatakda sa ating buhay ay ito po'y dapat nating mahalin. Na ang katunayan ng pagmamahal natin dito ay ito po'y ating ipinapraktis sa bawat araw ng ating buhay upang ang mga batas na ito ang siyang ma-develop, pag ito pinanaktis natin, ma-develop na maging natin itong kultura o ito na yung maging kasanayan natin sa ating buhay sa bawat araw. Ano po? Kasi yung ating pribilehiyo, yung ating mga inaasahan bilang mamamayan ng kaharian ng langit sa daigdig na ito, ay kinakailangan ito'y maprotektahan. And that is the purpose of laws. Kaya napakahalaga po nito at atin din po napag-aralan yung mga ilang benepisyo, yung 7 benefits from the laws of the King of Heaven na ito ay kinuha natin sa Psalms 19 verses 7 to 12. Ano po? Unang-una, ang sabi roon, what does the law of the Lord do for us? Ang isa nating talakayan, it revives our spirit. Ang batas ng Diyos o ang prinsipyo ng Diyos ay nakapagbibigay ng buhay sa atin. Ano po? Nagbibigay ito ng bagong kalakasan, nare-revive yung ating spirit. Kaya nga, nung tayo po ay maipanganak na muli, nabuhay yung ating espiritu, magmula po noon, ay nangangailangan lagi ito ng salita ng Diyos dahil ang salita ng Diyos ay espiritu at buhay. So kaya ang mga batas o prinsipyo ng Diyos ay nagbibigay sa atin ito ng bagong kalakasan. Kaya ang sabi nito, it revives our spirit. Pangalawa, what does the law of the Lord do for us? Ito po ay nagbibigay din sa atin ng karunungan. Anong ibig sabihin ng karunungan? Ang karunungan ay ito yung applied knowledge. Dito tayo kumukuha kung paano natin pagpapasyahan ang isang bagay sa ating buhay. Ano po? Napakahalaga na konsultahin natin ang mga prinsipyo o batas ng kaharian ng Diyos upang hindi tayo magkamali sa ating pagpapasya. Ano po? Nagbibigay ito sa atin ng karunungan. Ang pangatlo, what does the law of the Lord do for us? It fills us with joy. Nagbibigay ito sa atin ng kagalakan. Kaya nga ang mga batas ng Diyos ay pag naintindihan natin, naunawaan natin yung konsepto nito, ay napakahalaga
na yakapin natin ito sapagkat sa pagsunod natin dito ay mayroong magandang resultang mangyayari sa ating buhay, kaya ito ay napupuno tayo ng kagalakan sa ating puso. At ang pangapat, kung ano ang nagagawa ng mga batas ng Diyos para sa atin, it enlightens our minds. Lalo po kung tayo ay mayroong mga problemang kinakaharap, napakahalaga na konsultahin natin, basahin natin, pagbulay-bulayan natin ang mga prinsipyo ng Diyos na itinatakda sa ating buhay, dahil ito po ay nagbibigay ng kaliwanagan sa atin, lalo na kung tayo'y maraming kinakaharap na mga hamon ng buhay. Panglima, it emboldens us with confidence. Nagbibigay ito sa atin ng tapang or courage, confidence. Bakit? Kasi po, because of its permanence and uprightness. Ang salita po ng Diyos ay permanente. Matuwid, permanente. Kaya pag ating ginawa po ang salita ng Diyos, yung kanyang mga batas na yan, ay umaasa tayo na talagang tatanggap tayo no kung ano yung ipinapangako ng Panginoon. Pang-anim, at hindi natalakay na ito ay it enriches us with wealth much greater than earthly riches and leaves a sweet taste in our mouth. At ang pang-pito, it warns us against danger. Nagbibigay ng babala sa mga kapanganib and foolishness that could destroy our lives and places us on the path of great reward. So kaya, napakahalaga nito ay inilulugar niya tayo doon sa malaki o napakalaking gantimpala na kung saan ang Diyos ang maggagantimpala sa atin. So kaya napakahalaga po ng mga batas ng Diyos sa ating buhay. Kaya pag ito'y ating pinayagan, ang mga batas o prinsipyo po ng Panginoon ay inonoris tayo nito thoroughly. Ang ating katawan man, ang ating kaluluwa, at maging ang ating espiritu. Kaya nga, ang Panginoong Jesucristo ay sa kanyang pagtalakay doon sa aklat ng Matthew, ay binanggit niya sa kanyang mga alagad na sabi niya, hindi lamang sa pagkain nabubuhay ang tao, kundi sa bawat salita ng Diyos. Ang tao pong nabuhay ang kanyang espiritu, na ipanganak na muli, nagkaroon ng buhay ang kanyang espiritu, pamula po noon ay lagi nating kinakailangan ang salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ay pangangailangan po ng ating espiritu. Pagkain ito ng ating espiritu. So kaya napakahalaga na sa bawat araw ay ito ay ating binabasa, ito ay ating pinagbubulay-bulayan. Dahil sa pagbubulay-bulay nito, ay ito po ay nagbibigay ng nourishment doon po sa ating kaluluwa, doon po sa ating spirit. Kaya nga po binanggit sa aklat ng Salmo sa Kapitulo 1 na nabanggit doon, mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama o na sa pangungutya ng iba'y nakikisama siya, kundi ang kanyang kagalakan ay naroroon sa pagbabasa, pagbubulay-bulay ng mga batas ng Panginoon. Ang katulad niya ay katulad ng isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng batis na namumunga sa kanyang kapanahunan. Hindi nalalanta ang dahon. Ganon inilang tulad. Ibig sabihin pala, ang mga batas na yan, mga prinsipyo ng Diyos na yan, yung kanyang mga salita, ay napakahalaga na yan sa ating buhay. Dahil yan ay nagbibigay ng buhay sa ating espiritu, nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng katatagan. Kaya napaka-importante na yan sa ating buhay. At ngayon po namang sa hapong ito, ay nais ko pong ibigay sa inyo yung 7 principles of law. 7 mga prinsipyo ng batas. Unang-una, ang lahat ng nilikha, sabi nga ng isa pong Batikan, at kilala natin lahat yan, napatay na, si Dr. Miles Monroe, lahat ng nilikha ay idinisenyo ng Diyos na ating manglilikha na mag-function
doon sa tinatawag ng inherent laws or principles. Ano po? All creation was designed by God the Creator to function by inherent laws or principles. Ibig sabihin, ang ibig sabihin ng inherent, built-in na siya. Likas na siya sa Kanya mula pa sa simula. Ano po? Ibig sabihin, ang Diyos ng kalangitan, na hari na mga hari, ay itinatag niya doon sa very structure ng Kanyang sangnilikha, yung mga batas, ano po, siya ang naglagay na iyon. At ito ay pinagpasyahan niya bago pa niya likhain ng isang bagay. At itong mga batas na ito ang nagpapasya precisely kung papaano ang mga nilikha niya ay magpa-function. Ano po? Kagaya nga po ng, sabi ko sa inyo, ang ibon ay nilikha ng Diyos, inilagay niya sa kanyang, sa ibon, yung pong, yung pong paglipad. Inherent sa kanya yung paglipad. Ano po? At yung batas na yun, sa ibon, kapag isinusunod niya, yung mga batas na itinakda ng Diyos sa kanya na siya lumipad, umawit, pahapon-hapon sa puno, yung pagkain po niya, hindi niya kinakailangan pagsikapang hanapin pa. Dahil kapag sa atin din, kapag ginagawa natin yung mga batas ng Diyos, yung mga ipinapangako niya talagang makakamta natin sa ating buhay. Ano po? So kaya ang ibon, hindi niya ginagawang maglangoy. Ang ginagawa niya ay lumipad sapagkat yun yung inherent principles na itinakda ng Diyos sa kanyang buhay. At ano ang pagkakaiba ng ibon sa aircraft? Yung pong aircraft ay minanipula po ito ng tao kaya nakakalipad. Kaya pag ang isang aircraft ay dumating, ang daming sumasalubong sa kanya. At ayon po sa sinasabi ng mga ang aircraft daw po, pag international flight, at least kinakailangan isang oras pa bago lumipad yan dahil marami pang ipiprepare doon sa loob ng aircraft. Pag yan daw po na may domestic, 30 minutes. Samantalang ang ibon, pag lumapag sa kanya, walang sasalubong. Pag alis niya, wala rin mag-assist sa kanya sapagkat natural na sa kanya yon. Ano po? So kaya, ang isda rin, ang kanyang inherent laws ay yung paglalangoy sa tubig. At kailanman ay hindi ginagawa ng isdang lumipad sapagkat hindi iyon ang itinakda ng Diyos sa kanyang batas na dapat niyang sundin. Ano po? At tayo man, nakakalangoy din pero hindi natin kayang gawin yung ginagawa ng isda. Ang pragma, nakakasisid rin ng matagal pero merong mga nakakabit sa kanyang aparato. Samantalang yung isda ay talagang idinisenyo, batas ng Diyos na inilagay sa kanya, prinsipyo ng Diyos na yun, na doon sa ilalim ng tubig ay makakuha siya ng, ng hangin. Kaya meron siyang tinatawag na yung hasang. So kaya makikita natin, naririnig natin, napapag-aralan natin sa mga scientists, ay may mga binabanggit siya katulad ng law of nature, the law of physics, the law of gravity, the law of aerodynamics, maraming kababatas na yan, na kung saan ay pinapaliwanag din po nila kung paano ang nature ay nagwo-work sa pamagitan ng mga batas na itinatakda ng Diyos. Ano po? So kaya dito, mapapansin natin, in this sense, laws are observable, measurable, refutable, because they never change. Yun po ang kaibahan ng batas ng Diyos, hindi siya nagbabago. Kaya nga maganda at talagang napakainam sundin natin ang mga batas na itinakda ng Diyos dahil pag sinunod natin ito, tiyak ang tagumpay. Tiyak na makakamit natin yung mga ipinapangako ng Diyos. Pero kapag ito'y lalabagin natin, ay hindi natin pwedeng sisihin lalo ang Diyos. Kundi ang sisihin natin ang ating mga sarili dahil tayo lumabag dito. Ano po? At pangalawa, sa prinsipyo po ng mga batas ng Diyos, ang pangalawa po, these principles are called natural law. Yan. Ibig sabihin po, ang natural law ay may kinalaman ito concerning the nature of a thing. Ano po?
Kaya sa ibon, natural yung paglipad dahil yun po ay ang Diyos ang naglagay niyon sa kanya. Hindi na natin kinakailangang turo ang lumipad ang ibon. Ano po? That ability is inherent in them as a natural law. Ano po? Ganon din ang isda. Hindi mo kinakailangang turo ang lumangoy ang isda. They possess swimming ability as an inherent law. Ganon din yung same principles applies to plants. When they produce seeds that reproduce new plants that are just like the original. So kaya napakahalaga po ng natural law. At tayo pong tao, ang natural law po natin talaga ay bago ang tao ay nahulog sa pagkakasala. Yun ang natural law natin. Ang natural law talaga natin, nung panahong hindi pa nagre-rebelde ang tao sa batas na tinakda ng Diyos sa kanya, yun ang natural law natin. Ano po? Ang natural law talaga natin na napakahalaga at importante ay yung pananatili po natin sa presensya ng Diyos. Sa kapanahonang iyon ay makikita natin noong labagin po ni Adan at ni Eva, yung batas na itinakda ng Diyos, ang nawala po sa tao ay yung kanyang intimacy with God. Sabi nga po ni Dr. Ton de Bacare, na itong umaten kami sa Malaysia, ang greatest loss sa tao doon sa Book of Genesis ay yung pong intimacy with God. Ano po? Yung kanyang intimacy with God. At maging si Miles Monroe, binanggit po niya sa kanyang isang pangangaral, ay narinig ko, sabi niya, noong mag-declare ng independence ang tao sa pamagitan ng pagsuway doon sa itinakdang batas ng Diyos sa kanilang buhay, nung suwayin po nila iyon, hindi na nila sundin iyon, ibig sabihin, nagdeklara sila ng independence sa paghahari ng Diyos, ang umalis po ay walang iba kundi ang Espiritu Santo. Ano po? So kaya nga, nung tayo tumanggap din sa Panginoong Jesucristo, muling napabalik sa tao ang Espiritu Santo. Napakahalaga po ng presensya ng Diyos sa ating buhay. Dahil ako po'y naniniwala rin na kapag kahit mahirap po nating lubos na magawa yung tinatawag na layunin ng ating buhay, mahirap po nating mapulpil ng lubos yung mandatong itinakda ng Diyos sa ating buhay kung wala po tayong intimate relationship sa Panginoon. Nakikita ko po ito na talagang napakahalaga po ng intimacy with God. Napakahalaga po ng presensya ng Panginoon. Napakahalaga po kasi bakit? Kasi po yung presensya niya sa ating buhay, yung intimacy natin sa Kanya, ito po ang magbibigay sa atin ng proceeding word na sa pagsasagawa natin ng itinakda niyang layunin sa ating buhay, ay napakahalaga po ng mga detalye na magmumula sa Kanya kung ano pong dapat natin gawin. Importante po ito, ano po. Kagaya nga po kana Pablo, sila po ay nag-aayuno, nananalangin, nakakuha sila ng proceeding word at nung makuhan po nila yung proceeding word na iyon, ay sila po yung isinugo upang sila po ay humayo at magbisyon. At nung sila po ay naglalakbay na patungo sa misyon, meron silang pupuntahang lugar. Pero mapapansin po natin, lagi po nilang nakukuha kung ano po yung direksyon ng Diyos sa kanila. Hinadlangan sila ng Espiritu doon sa Misaya. Hanggang isang gabi ay nanaginip si Pablo at tinatawag sila doon sa Macedonia. Ibig sabihin, yun ang kahalagahan ng intimacy. Bakit? Yung mga detalye ng ipinapagawa sa atin ng Panginoon ay makukuha natin ng eksakto. Ano po? Hindi tayo maging tumpak yung ating pagsasagawa ng layunin niyang itinatakda sa ating buhay. Ano po? Kaya napakahalaga. Yun po yung natural law sa atin. Ang natural law sa atin, pag atin pong titingnan, ay sa taong gagawa ng hindi mabuti sa atin, ang natural sa atin ay, ang sabi ng Panginoon sa kanyang salita, ay huwag tayong gaganti, siya ang gaganti. Ang sabi ng Panginoon, yung mga umuusig sa atin, ay ating idalangin. Idalangin natin sila.
sa Panginoon. Siyempre, idadalangin natin na sila ay biyayaan ng Diyos ng mabuting kaisipan upang hindi gawin yung masamang bagay. At kung patuloy pa rin sila sa paggawa na yun, ang sabi po ng Panginoon, ang masama nilang ginagawa ay gantihan natin ng kabutihan, huwag tayong gaganti at siya po yung gaganti. Yan ang ipinapangako ng Panginoon. So kaya napakahalaga na itong natural law ito ay dito po tayo nagdidwell sa natural law ito. Kagaya po, ang natural law ibinigay sa atin ng Diyos ay talagang tayo ang siyang katiwala. We are stewards. Pero kabaliktaran yung natutuhan natin sa democratic government. Sa democratic government, dito natin natutunan yung tinatawag na private personal property. Kaya nitong tayo'y maipanganak sa kaharian ng Diyos, maging mamayan tayo ng kaharian, at tayo po ay sinasabihan ng Diyos sa kanyang salita na magi tayong matulungin, tayo ay magbigay, magi nga po yung pagbibigay ng ikapo, ay nahihirapan po tayong magbigay ng ayon sa masaganang pagbibigay sapagkat ang unang nasa isip natin, tayo ang nagpakahirap, tayo ang may-ari. Dahil yun ang ating kinasanayan sa democratic government na ating nilakhan. But ngayon, nung magi tayong anak ng Diyos at maging mamamayan ng kaharian ng langit, ay itinuturo sa atin na tayo sa daigdig na ito ay walang pag-aari. Stewardship, not ownership. Kaya hindi po mabilis, hindi madaling mabago yung kinasanayan nating iyon. Pero posibleng mabago at may ipinapangako naman ang Panginoon dito na kung tayo maging mahusay na katiwala ay lalo pang pagkakatiwalaan tayo ng mas marami pang bagay na kung saan ay hindi lamang sa ikasisiyan ng ating buhay kundi para malubos nating maisagawa yung mga assignment o layunin ng Diyos sa ating buhay. So kaya napakahalaga po, mga kapatid, na maintindihan natin yung natural law natin. Yung natural law natin, isa rin po yung work. Paggawa. Kaya ang mababasa natin sa Genesis, noong malikha niya mag-asawa, inilagay niya sa Eden ang sabi, to work it and take care of it. Talagang tayo po ay likas na batas ng ating buhay na tayo po ay magtrabaho. So kaya sabi nga ni Apostol Pablo ay huwag pakainin ng tamad. Kaya napaka-importante nung ating ginagawang pagtatrabaho sa larangan ng buhay na kung saan ay doon talaga tayo itinatakda ng Diyos. Napakahalaga po na yun. Pangatlo po, dito sa 7 Principles of Law, natural law is the standard for effective function of everything that God has created. Yung pong natural law, ito po yung standard, ito yung pamantayan for effective function. Of everything that God has created. Kaya nga yung natural law ng ibon ay yung paglipad. Hindi natural law niya yung paglangoy. Yung din namang isda, hindi niya natural law yung paglipad. Kaya nga, yung halaman, kapag ang halaman ay sumunod doon sa laws of nature, anong nangyayari sa kanila? Lumalago sila at nagpuproduce ng bunga. Ito pong natural law, ito yung standard for effective function. Kaya sa ating din buhay, kung gusto nating maging epektibo tayo at maging tumpak ang ating pamumuhay, ay dapat nating madiscover ng lubusan yung natural law na itinakda ng Diyos sa ating buhay. Napakahalaga po na yan. Kaya nga lagi ko sinasabi, hindi pwede na yung natural law, katulad ng natural law, itinakda ng Diyos sa pag-aasawa at pagpapamilya, hindi pwede at hindi kalooban ng Diyos na ang mag-asawa ay maglalayo. Ang isa'y nasa ibang bansa, isa'y naririto, na kung saan ay maging matagumpay ang kanyang pagsasama, maging matagumpay yung pagpapalaki ng mga anak. Dahil hindi pinisa ng Diyos na kayanin nung
kanyang kapareha yung pangangailangan sa pag-aaruga, sa pagpapalaki ng mga bata. Oho. At kagaya ng sinabi ko rin noon, hindi pwede na maging matagumpay ang pagsasama ng mag-asawa dahil kaya nga sila nag-asawa, mayroong pangangailangan sila sa isa't isa. Kaya natural law sa atin para maging epektibo yung ating pagpapangsyon ay hindi po pwedeng magkahiwalay ang mag-asawa. Ano po? Kaya nga, maging ang ating mentor sa kanyang mga pagtuturo, pagsiseminar sa iba't ibang dako, sa kanyang pagpunta sa ibang lugar, ay ang isa ko pong natutuhan diyan, talagang kasama niya ang kanyang kabiyak. At totoo pong sa isang pastor na katulad natin ay mapanganib. Kaya nga po na itong magpuntang Malaysia, itong nakaraang buwan, itinatanong ko po sa aking may bahay kung siya ay sasama at kailangan kong kasama siya. Pero sabi niya sa akin ay para siya napapagod at kung meron daw po naman akong makakasama na sa room na kapwa ko pastor ay okay lang na kahit hindi siya kasama. So kaya nung tawagan ko po si Pastor Wilson ay hindi rin daw po kasama si kapatid na Cora, si Pastora Cora. So sabi namin, ay tayo na lang ang magsama. Ano po? So kaya napakahalaga po na yan mga kapatid. At itinatag ng Diyos ang mga batas na yan into nature. Ano po? Siya ang nagtakda na yan. Hindi tayo ang nagtakda na yan. Ang Diyos ang nagtakda na yan. Kaya nga, as long as plants, animals, species, at maging tayong mga tao ay sumusunod sa mga batas, diyan sa natural laws na yan ng Panginoon, diyan po tayo magtatagumpay at diyan tayo mananagana. Dahil ang Diyos ang ano po na yan, ang siyang nagtatag sa ating buhay. Kaya nga, violation of natural law, on the other hand, leads to dysfunction. Anong ibig sabihin ng dysfunction? Dysfunction means not in normal or proper operation. So kaya, kita mo, kapag ang isang hayop, katulad po ng ibon, ay iyong inilagay sa isang hawla, ano po siya? Violation yun sa natural law niya. Bakit? Hindi siya makapag-function. Wala siya sa proper operation. Wala siya sa normal operation. Dahil bakit? Wala siyang kalawakang baliparan. Ganon din ang isang isda. Kapag inilagay mo siya sa isang aquarium, violation sa kanya yun. Ano po? Hindi siya makapag-function ng normal. So, ganoon din tayo mga kapatid. Kaya nga ang gusto ng Diyos, yung pong natutuhan nating, kinasaya nating makalamang buhay sa daigdig na ito, nung ang tao'y mahulog sa kasalanan, doon tayo nasanay sa makalamang buhay, makasariling buhay, lagi ang iniisip ay sarili. Mga kapatid, kapag magpapatuloy tayo doon sa kalagayang iyon, ibig sabihin, binabiolate natin yung natural law. At kung ganoon ang takbo ng ating pamuhay, ibig sabihin, we are not in proper operation. Abnormal yung ating operation sa daigdig na ito. At hindi tayo pwedeng magamit ng Panginoon in advancing His kingdom dito po sa daigdig na ito na kinaroroon natin. So kaya napakahalaga po ng natural law. Ito yung standard for effective function, maging ng tao, maging ng halaman, maging ng mga hayop, maging ng mga ibon sa kalawakan, at maging ng mga nilikha ng Diyos na mga planeta na nasa atin pong solar system. Mayroon pong likas na batas na itinakda ang Diyos diyan. Kaya nga daw po yung mga planeta ay hindi nagbabangga-bangga. Ano po? Kaya nga in Romans chapter 1, 25 to 28, ito po ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ni Pablo. Ipinagpalit nila sa kasinungalingan ang katotohanan tungkol sa Diyos. Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang manlilikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Kaya sinasabi ko po,
ang natural law sa tao, hindi pwedeng ang tao ay masatisfy sa buhay kapag siya po ay hiwalay sa Diyos. Ano po? At kapag ang tao po ay hiwalay sa tunay na Diyos na ito, unang-una, hindi masasatisfy ang kanyang buhay. Hindi pwedeng mapunan ng karir, hindi pwedeng mapunan ng kayamanan, hindi pwedeng mapunan ng katanyagan, hindi pwedeng mapunan ng ano pa mang bagay sa mundong ito. Ano po? Ang tanging makapagpupuno lamang sa kanyang buhay ay walang iba kundi itong Diyos na ito, dahil tayo po'y kinuha sa Diyos, kaya nga tayo'y nilikha ayon sa wangis at larawan ng Diyos. Ano po? Ibig sabihin, kapag tayo po ay, at ang isa pa, kapag tayo po ay napawalay sa tunay na Diyos na ito, likas po sa atin ang maghanap ng Diyos. Kaya po tayong tao, pag napahiwalay po sa tunay na Diyos, tiyak magkakaroon po tayo ng Diyos-Diyosan. Oho. Sigurado yun, magkakaroon po tayo ng Diyos-Diyosan. Kaya kung minsan ang Diyos-Diyosan natin, kapwa-tao, karelasyon, pwedeng bagay, pwedeng pera, pwede ring kung anumang mahalagang bagay na ipinagpapalit natin sa posisyon ng Diyos, yun po ang ating Diyos-Diyosan. Kaya nga dito sinabi ni Paul, ano po? Sinamba nila at pinaglingkuran ang mga nilikha sa halip na ang malilika na siyang dapat papurihan magpakailanman. Ganyan din tayo, ang kalagayan natin noong tayo ay hindi pa nakakakilala sa Panginoong Jesucristo. At ito pa ang sabi sa kasunod, dahil ayaw nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan na lang sila ng Diyos na gawin ang kanilang malalaswang pagnanasa. Ipinagpalit ng mga babae ang natural na pakikipagrelasyon nila sa lalaki sa pamagitan ng pakikipagrelasyon sa kapwa babae. Ganon din ang mga lalaki, tinalikuran nila ang natural na pakikipagrelasyon sa babae at sa halip ay pinagnasahan ang kapwa lalaki. Kahiya-hiya ang ginagawa nila sa isa't isa dahil dito pinarusahan sila ng Diyos ng nararapat sa kanila. At dahil sa ayaw talaga nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan niya sila sa kanilang kaisipang hindi makapili ng tama. Kaya ginagawa nila ang mga bagay na hindi nararapat. Ibig sabihin, napakahalaga talaga ng natural law. Ano po? Isipin mo nga namang lalaki, ang karelasyon ay kapwa lalaki. Papaano mangyayari yung plano ng Diyos na ang tao ay mag-multiply? Hindi pwede yun. Kaya pag ang lalaki, ang kanyang karelasyon ay kapwa lalaki, ibig sabihin, dysfunction yun. Abnormal yung kanyang operation. Ganon din yung babae. Ano po? Kasi ang Diyos ang nagtakda nito. Kaya nga dito, sabi nila, dahil dito pinarusahan sila ng Diyos na nararapat sa kanila at dahil sa ayaw talaga nilang kilalanin ng Diyos, hinayaan niya sila sa kanilang kaisipang hindi makapili ng tama. Yun ang masakit, ano po. Kaya nga, pag ang isda ay tinanggal natin sa tubig, ano mangyayari? Magmamalfunction po ito. At pag hindi natin ito na ibalik, mamamatay siya. Kasi idinisenyo ng Diyos, ang buhay niya ay nakabatas doon sa tubig, doon siya makakahinga, at doon siya lalago, at doon siya dadami. Ano po? Ganon din tayo. Kaya hindi pwede na sa ating pagpapastor ay focus tayo sa gawain, pero yung nga sinasabi ng ibang pastor, narinig ko, busy sa kingdom, pero hindi busy sa king. So kaya ang pinakamagandang ministry, number one nating ministry, yung ating relationship sa ating Diyos na Hari, yung pag-develop natin ng relasyon sa Kanya, ano po, yung tinatawag na intimacy. Napakahalaga po na yan, mga kapatid, ano po. So, natural law is very important because it is the standard for determining effective function. Kaya nga po ang sabi ng Salmo 1 hanggang 3, ito po ang sinasabi,
Mapalad ang taong hindi namumuhay ayon sa payo ng masama o sumusunod sa mali nilang halimbawa at hindi nakikisama sa mga taong nangungutya. Sa halip ay nagagalak siyang sumunod sa mga aral na mula sa Panginoon at araw-gabi ito ang kanyang pinagbubulay-bulayan. Ang katulad niya'y isang punong kahoy na itinanim sa tabi ng sapa na namumunga sa takdang panahon at hindi nalalanta ang mga dahon. Magtatagumpay siya sa anumang kanyang ginagawa. Ibig sabihin, dapat talaga ang kasiyahan natin ay yung mga aral ng Panginoon, yung kanyang mga salita ang ating pagbubulay-bulayan. Dito tayo lalakas, dito tayo tatatag, dito tayo titibay, at magkakaroon tayo ng kasanayang tama sa pamumuhay na siyang magdadala sa atin sa pagtatagumpay ng buhay na siya talagang idinisenyo ng Diyos sa bawat siya sa atin. Pangapat, na prinsipyo ng mga batas ng Diyos, laws are the key for successful existence and guarantee of fulfillment of purpose. Anong ibig sabihin nito? Yun na po mga batas na yan, yung inherent laws na yan, yung natural laws na yan, yan ang susi para sa matagumpay nating pamumuhay. Habang umiiral ang ating buhay sa daigdig na ito, na gusto nating maging matagumpay tayo, yan ang susi mga kapatid. At yan, iginagarantiya na yan kapag sinusunod natin yung katuparan ng mga itinakdang layunin ng Diyos sa atin. Kaya nga, nabasa natin kanina si Deuteronomy, kapag susundin yung aking mga utos, ang aking mga alutuntunin, ang sabi niya, yung mga ipinapangako kung itong lahat sa inyo, makakamtan ninyo, mararanasan ninyo. Oho. Kaya nga, sa aklat ni Joshua, ang sabi roon sa Joshua 1:8, huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan. Pagbulay-bulayan mo ito, araw at gabi, para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat ng nakasulat dito. Ang biling-bili ng Panginoon, huwag mong kalimutang basahin ang aklat ng kautusan, pagbubulay-bulayan mo ito araw at gabi. Bakit? Para malaman mo kung paano mo matutupad ng mabuti ang lahat na nakasulat dito. Ibig sabihin, hindi ito ang pinag-uusapan, hindi minsang basahan. Talagang araw-araw. Talagang kinakailangan itong ating basahin, kinakailangan itong pagbulay-bulayan, para malaman natin kung paano natin mailapat ito sa ating buhay. Itong lahat na nakasulat na ito. At kung gagawin mo ito, ang sabi ng Panginoon, uunlad ka at magtatagumpay. Ibig sabihin talagang ang kaunlaran natin at ang katagumpayan natin sa buhay ay nakasalalay doon sa ating understanding, doon sa knowledge and understanding natin sa kanyang mga batas na itinatakda sa buhay. Napakahalaga po na talagang tayong mga tao ay madiscover nating lahat yan sa ating relasyon sa Diyos. Kaya hindi pwedeng tayong humiwalay sa Diyos na tayo maging matagumpay. Hindi pwede. Dahil ang magbibigay sa atin ng kapahayagan, ang magbibigay sa atin ng revelation, madidiscover natin ang lahat na ngayon ay walang iba kundi ang Panginoon. Ang Espiritu Santong pinapanahan ng Diyos sa ating buhay. Ano po? Kaya kung tayo ay mayroong mga batas na itinatakda ng Diyos sa kanyang kaharian na kung saan ay hindi natin ito sinusunod, ito po yung naging dahilan. Ito yung naging sagabal. Ito yung naging hadlang upang yung lahat ng mga ipinapangako ng Diyos ay hindi natin makamtan dahil sa ating nilalabag, mga kapatid. Naalala ko nga po, sabi po ni Dr. Bacare,
doon sa Malaysia nito nakaraang conference, ito pong year 2024 ay acceleration. Acceleration po ito ng mga ipinapangako ng Diyos. Ano po? Kasi sa nakaraang taon, ating napakinggan sa ating mentor na ito po, itong taong ito ay Year of Kingdom Manifestation. Ito namang year na darating ay, ano po, acceleration ng mga ipinapangako ng Diyos sa atin bilang mamamayan ng kanyang kaharian. So kaya nga, ibig sabihin, napakahalaga ng pagsunod sa batas. Dahil kahit pa may acceleration, kung atin namang nilalabag ang mga batas na itinatakda ng Diyos, ay hindi natin maasahang makakamta natin yung mga ipinapangako niya. Kaya napakahalaga po ng pagsunod sa mga batas na itinatakda ng Diyos sa ating buhay. Obedience to the Creator laws promotes prosperity and ensure success. Ano po? Kaya nga, every created thing on earth will succeed and fulfill its purpose simply by obeying the natural law inherent within them. Ulitin ko po, everything created thing on earth, ano po, bawat nilikhang bagay sa daigdig na ito ng Diyos, ano po, ay magtatagumpay at maisa sa katuparan, magaganap yung layuning itinakda simply by obeying the natural law inherent within them. So kaya sa atin, kung gusto nating mangyari talaga yung purpose ng Diyos sa ating buhay, ay napakahalaga po nung sinasabi ko nga kanina pa yung intimacy natin sa Panginoon. Yung intimacy iyon ay naalala ko nga yung sinabi ni Dr. Ton Di Bacare, yung intimacy iyon din, maging ni Samuel, maging po ni Joseph, maging ni Daniel, yun ang naging susi. Isa sa major key kung bakit nagawa po nilang mag-dominate sa kanilang kapanahonan. Kaya makikita natin sa panahon ni Propeta Samuel, hindi na po sila sinalakay ng mga Philistines, ng mga karatig bansa, ng mga karatig kaharian. Bakit? Kasi nga po, nagawa po niya yung dominionship sa kanyang domain, sa kanyang kapanahonan. Magi si Daniel, ilang hari yung kanyang dinaanan mula doon sa King of Babylon. Ano po? Magi rin si Joseph, makikita po natin ang lahat ng yan. Ano po? So kaya napakalaga nung natural laws ay madiscover natin ang lahat ng ito sa Panginoon. Ano po? It is no different with us as long as we acknowledge the laws of God and submit ourselves willingly to living by and obedience to them, we too will succeed and fulfill our purpose in God's design. Hindi yan sa, hindi yan sa pinag-aralan natin sa labas, hindi yan nakasalalay diyan. Nakasalalay talaga yan diyan, ay yung natural law iyan, ay pag naintindihan natin, naunawaan natin, at yan yung prinaktis natin sa ating buhay, nagi tayong lubos na masunurin diyan, yun ang magdadala sa atin sa tagumpay. Dahil ang Diyos ang nagtakda na yan. Ang Diyos ang lumikha na yan. Siya yung nag-built-in na yan sa ating buhay. Ano po? Kaya nga, ito nakita ko. Sa Matthew 7:21-24, marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Marami magsasabi sa akin sa araw ng pag-uukong Panginoon, hindi ba't sa ngalan niyo ay nagpahayag kami ng iyong salita, nagpalayas ng masamang espiritu at gumawa ng maraming himala. Ngunit sasabihin ko sa kanila, hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama. Tingnan natin ito. Sabi niya, ito po mga taong ito ay naglilingkod sa Panginoon. Kalooban ba ng Panginoon na tayo maglingkod sa Kanya? Kalooban po ng Diyos yan. At kaya nga sabi nila, tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit.
Bakit? Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ang mapabilang sa kanyang kaharian. Ano yung tinutukoy dito ng Diyos na kalooban niya? Ang kalooban po niyang tinutukoy dito, hindi po yung paglilingkod, kundi yung pagsunod sa kanyang mga batas o mga prinsipyo. Totoo pong kalooban ng Diyos na tayo maglingkod. Totoo po yan. Pero kung mayroon po tayong nilalabag na mga batas ng Diyos, ibig sabihin, ay hindi na rin natin mararanasan yung ipinapangako ng kaharian ng langit sa ating buhay. Kaya nga sabi dito, marami magsasabi sa akin sa araw ng pag-uukong Panginoon, hindi ba't sa ngalan niyo nagpahayag kami ng inyong salita, nagpalayas ng masamang espiritu, gumawa ng maraming hamala? Ano ang kanilang sinasabi rito? Yung paglilingkod na kanilang ginagawa. Oho. Yung paglilingkod na kanilang ginagawa. Pero sabi ng Panginoon, ngunit sasabihin ko sa inyo, hindi ko kayo kilala, lumayo ko sa akin kayong mga gumagawa ng masama. Ang ibig sabihin dito ng Panginoon, kung ikaw may naglilingkod pero mayroon kang nilalabag na mga batas o prinsipyo ng kanyang kaharian, ay yun pa rin ang magdi-disqualify sa atin para ma-inherit natin. Yun ang nagdi-disqualify kaya hindi natin ma-inherit, hindi natin mamana yung mga ipinapangako ng kaharian ng langit sa daigdig na ito. Dahil ako'y naniniwala sa daigdig na ito, pwede mo nang ma-inherit. Kung ating sinusunod lahat yan, kung ating ipinapraktis talaga yan, at maging kultura natin yan, naniniwala po ako na dito pa sa earth na ito, hindi pa tayo patay, may inherit na natin yung mga ipinapangako ng kaharian ng langit. So ito nangyayari sa kanila. Ano po? Kaya sabi naman, hindi bawat tumatawag sa akin ng Panginoon, Panginoon ay makapapasok. Ibig sabihin, may experience yung mga ipinaparanas ng kaharian ng langit. Ang sabi ng Panginoon, ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama nasa langit. Ang tinutukoy po dito ay yung kanyang mga batas, yung kanyang mga prinsipyo. Ano po? Naalala ko rin po yung sinabi ng Panginoon sa kanyang salita, yung sabi ni Haring Saul, ihahandog niya yung magandang mga itinera niya mga tupat baka. Ang sabi ni Samuel, obedience is better than sacrifice. Oho. Walang kabuluhan ang mga sakripisyo nating paglilingkod kung wala talaga tayong pagsunod sa mga batas o prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Ano po? Walang kabuluhan. Kaya ito rin sabi ng Panginoon sa kasunod, ang sino mang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi o sa aking salita ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. So ang tinutukoy talaga niya yung mga prinsipyo. Nang umulan ng malakas at bumaha at tumampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. So kaya kung titignan mo talaga yung context na yan, ano po, kasi nagsimula sa chapter 5, tinalakay ng Panginoong Jesucristo doon yung values of the kingdom, the principles of the kingdom. Tinalakay niya yon. At dito sa chapter 7, dito siya nagbigay ng conclusion. Ang sino mang those who hear and practice my word, sabi niya. Yung words na tinutukoy niya doon, yung mga values and principles ng kanyang kaharian. Nang sabi niya, kapag ito iyong pinakikinggan, kapag ito iyong sinusunod, sa English ang ginamit ay pinapractice, sabi, para kang isang katulad ng lalaking matalino na nagtayo ng kanyang bahay na ang pundasyon ay bato. Ano po? Siyempre, pag ang pundasyon ng bato, napakatibay na yan. Kaya sabi rito, nang umulan ng malakas, bumaha, humampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. So sa makatuwid, pag ang buhay pala natin ay tayo naging obedient, na-discover natin itong mga prinsipyong ito, itong mga batas na ito, at dito tayo nag-ooperate ang ating buhay sa bawat araw. Ano mang shaking ang dumating sa ating buhay, hindi po tayo kayang igupo. Ang sinasabi ko, kahit tayo siraan, kahit tayo usigin, kahit ano pang sabihin niya sa atin, pag ginagawa natin yung mga batas na ito ng Diyos, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong gaganti, ako ang gaganti, ang sabi ng Panginoon. Malinaw po dito, nang umulan ng malakas, bumaha, humampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. At naalala ko ang sinabi ng ating mentor, itong nakaraan nating Christmas party sa Ibaan. Ang sabi niya, humanda tayo. Bakit? Sa mga shaking na darating sa ating buhay. Oho.
At katulad na nangyari sa kanya, naranasan niya itong matinding shaking na ito. Pero salamat sa Panginoon, sa biyaya niya, sa ating mentor, dahil tama ang kanyang pagtugon sa mga shaking na dumating sa kanyang buhay. Ay, papaano tayo? Kaya napakahalaga na naiintindihan natin, naunawaan natin ang kahalagahan ng mga batas na ito ng Diyos, na kung sa hindi lang natin alam, kundi ito pinapraktis natin sa ating buhay hanggang sa ito'y maging kultura natin. Ano po? Kasi ang isa pong batas sa isang lipunan, pag ipinapraktis, naging kultura o kasanayan sa buhay. At isipin mo, ang kultura mo sa iyong buhay, kasanayan mo sa buhay, ay yung mga batas o prinsipyo ng Diyos. Ginawan ka ng mali, tinugunan mo ng tama. Oho. Siniraan ka, hindi mo siniraan. Inaway ka, hindi mo rin inaway. Oho. Ibig sabihin, nakakatugon ka ng tama. Ano po? Kaya sabi rin dito ng Panginoon, ngunit ang sino mo nakikinig sa aking mga salita pero hindi naman ito ipinapraktis, ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Nang umulan ng malakas at bumaha at tumampas ang malakas na hangin sa bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. So kaya nga hindi sa dami ng alam. Ano po? Hindi rin sa dami ng alam. Ang kinakailangan talaga yung pagsunod. Ang kinakailangan natin talaga yung pagpapraktis. Ang sabi rito matibay, hindi kayang igupo. Kaya nga sa ating pagpapasto sa church, kung tayo'y nanghihina dahil mayroong mga kumakalaban sa atin, ibig sabihin, mahina yung foundation natin. Isa lang simpleng problema sa tahanan, sa pamilya, pero tayo bumibigay, kita-kita natin, mahina yung pundasyon natin. Hindi talaga tayo founded doon sa laws or principles of God's kingdom. Ano po? So kaya nga, we will realize our full potential if we are submissive and obedient to the laws of life that our Creator established. Ano po? Kaya nga, hindi pa pwede ng shortcut. Number 5, the Creator laws protect purpose. Ang mga batas na itinatakda ng Diyos sa ating buhay ay pinoprotektahan tayo nito para doon sa layuning gusto niyang, doon sa layuning dapat natin pong maisagawa. Kaya, sabihin mo, nagsasagawa ka ng layunin ng buhay mo, pero hindi mo naman sinusunod yung mga batas ng Diyos, hindi ka mapoprotektahan. Ano po? When we obey the laws of the Creator, we protect the purpose for which we were born. Kaya nga, katulad ng ating physical na katawan, ano po, yung batas na ito ay kapag sinusunod natin yung itinakdang batas ng Diyos sa ating katawan, mapoprotektahan natin ang ating katawan at maisasagawa yung layuning ipinagagawa ng Diyos sa ating buhay. Yung dahilan kung bakit tayo ipinanganak sa daigdig na ito. Pero kung kabi-kabila ay kain tayo ng makalosterol, mga bagay na siya nagdudulot sa atin para tayo maging diabetic, o kaya tayo po ay, ako nga po, tumaas na itong mga nakaraang panahon yung aking uric acid. Mula po nung malaman ko yung bagay na yun, marami na akong mga pagkain hindi kinakain. Bakit? Gusto kong maprotektahan yung aking katawan. Kaya sinusunod ko yung mga batas na itinatakda ng Diyos para maisagawa ko yung layunin sa aking buhay. Nalaman ko rin po, yun po pala, sa mga nakaraang panahon ng aking buhay, dahil sa kinain kong maraming makolesterol na bad cholesterol, ay nagkaroon po ng bara yung mayor na ugat sa kaliwa ng aking puso na siyang naging dahilan kung bakit ako'y na-angioplasty. So kaya sa kasalukuyan pong panahon ay talagang yung mga batas na itinatakda ng Diyos sa katawan, sa pangkalusugan, ay akin pong sinisikap na isagawa sa kasalukuyang panahon. Ano po? Kaya lang hindi lang ako umiiwas. Yung pong tinatawag na ehersisyo sa bawat araw ay ginagawa ko po yung pag-exercise para manatiling masigla at malakas yung aking katawan. Dahil ako po, dahil ang sabi po, pag pinapawis daw, lumalabas daw yung toxin sa katawan, lumalabas yung mga sa pawis, maging yung cholesterol, maging yung sugar.
Kaya nga po, ang routine ko sa araw-araw ay yung pong pag-exercise. Talagang sinisikap kong gawin yan sa bawat araw. Ano po? At yung pagkain din ng tama. Ano po? Kaya nga, when we obey the laws of the Creator, we protect the purpose for which we were born. Napakarami na po ngayon ng mga kabataan na kung saan sa edad pa lamang 30 ay tinatamaan na ng stroke. Meron nga po ako, yung apo ng misis ko, 10 taon, grade 4, tinamaan po ng aneurysm. Hindi po namin malaman kung bakit nagkaganoon sa kanya yon. Ano po? Kaya nga, maging ang isda, as long as a fish stays in water, it will be able to survive and prosper. As long as a seed stays in the soil, it will sprout, grow, and prosper. Ano po? As long as a bird stays in the air and there is a space to fly, it will fulfill its purpose and prosper. And as long as human obey the laws of God, they too will live, grow, and prosper. So kaya nga tayo pong mga anak ng Diyos ay hindi lamang pastor, bawat isang anak ng Diyos ay kinakailang manatili sa presensya ng Diyos. Maging obedient sa kanyang mga batas o prinsipyo, maging mapagpasakop dahil ang mga batas ng Diyos na yan permanente. Ano po? Katulad ng laws of stewardship, the laws of purpose, the laws of potential, the laws of morality. Importante po mga kapatid na naunawatin yung mga bagay na yan. Ano po? Kaya napakalaga natin ng relasyon natin sa Diyos, ang presensya niya, doon nga niya tayo nilikha sa kanyang larawan at wangis. Ano po? Number 6, the purpose for law is to protect the constitutional covenant. Yan. Na pasadahan ko na kanina yan. Ang layunin po ng mga batas na itinatakda ng Diyos sa buhay upang protektahan yung mga ipinapangako ng konstitusyon. Ang konstitusyon natin ay yung pong Bible. Nariyan po nakatala yung kasunduan ng Diyos para sa atin. Na kung saan, pag atin pong sinunod, yung kanyang mga ipinapangako yung kanyang mga batas, yung kanyang ipinapagkasundo sa atin ay makakamit po natin. Pero kung hindi natin susundin yung kanyang mga batas, ang mangyayari po, yung kanyang mga ipinapangako, yung covenant na iyan, nariyan yung mga ipinapangako niya, hindi po natin mararanasan. Laws exist to make sure that the provision in the Constitution or covenant are carried out consistently, equitably, and without prejudice for all citizens. Para din sa ating Constitution, sa ating lipunan, ano po? May mga ipinapangako ang ating Constitution na kapag ikaw ay nagbabayad ng tax, ay hindi mo nilalabag yung batas ng ating bansa, malaya ka makakapaghanap buhay. Yun yung provision ng ating Constitution. Malaya kang kung saan mang bahagi ka ng ating bansa, magninegosyo, makakapaghanap buhay ka ng malaya. Ano po? Pero once na ating pong nilabag iyan, yung mga ipinapangako ng ating Constitution ay hindi ito natin makakamit. Bakit? Kasi nga, siyempre, makakasuhan tayo, mabibilanggo tayo. Paano tayo malaya pa makakapaghanap buhay, makakapagnegosyo? So, kaya napakahalaga ng pagsunod sa batas. Ano po? Kaya po, the Constitution of Democratic Government guarantees every citizens the right not to be convicted of a crime until proven guilty. Ano po? Kaya mayroong due process sa atin na tinatawag na pag ikaw ay ikaw ay naging suspect ka pa lang, hindi ka pa po guilty. Ano po? Hindi ka pa pwedeng masabihan na ikaw ay talagang isang kriminal kung gumawa ka ng krimen. Kaya nga, sinasabi ng ating Constitution, trial by jury is a law designed to protect the constitutional right for every citizen. Kaya mayroon munang paglilitis sa hukuman. Yan. Kaya napakahalaga, tayo bilang democratic
mamamayan dito sa democratic government na ito, alam natin dapat yung Constitution. Ano po? In the kingdom of heaven, the laws of God are designed to protect and ensure the fulfillment of all terms of the covenant that God has with His creation. Yan, malinaw po dito. Yung mga batas ng Diyos ay idinisenyo upang protektahan at siguraduhin yung kaganapan ng lahat ng termino ng covenant na kung saan ay ibinigay ng Diyos sa kanyang mga nilikha. At kabilang po tayo doong mga tao. Kabilang po tayo doong mga tao. Ano po? Kaya nga, katulad ng itinakda ng Diyos na batas ng kalikasan, kaya tayo nakakaranas ng malalakas na bagyo, mga super typhoon na yan, ng araw wala yan, kasi sira na ang kalikasan. Sino nagsira ng kalikasan? Tayo, ng mga tao. Ano po? Kaya sabi sa Ephesians 5, follow God's example, therefore, as dearly loved children, and walk in the way of love just as Christ loved us and gave Himself as for us as a fragrant offering and sacrifice to God. But among you, there must not be even a hint of sexual immorality or of any kind of impurity or of greed, because there are improper for God's holy people, nor should there be obscenity, foolish talk, or coarse joking, which are out of place, but rather thanksgiving. For of this you can be sure, no immoral or impure or greedy person, such a person is an idolater, has any inheritance in the kingdom of Christ and of God. So malinaw po dito na talagang kinakailangan natin magkaroon ng clean living, malinis na pamumuhay sa loob at sa labas ng ating pagkatao upang ma-experience natin yung mga ipinapangako ng Diyos ng kanyang kaharian. Ma-inherit na natin, pwede na natin ma-inherit dito sa earth. Noon, nakaisipan natin, nung hindi pa natin naiintindihan, ma-inherit lang natin ito pag naroon na tayo. Wrong, mali po. Ngayon, pwede na natin itong maranasan. Kaya nga sabi ni Paul, mamuhay kayo ng ayon sa nais ng Banal na Espiritu, according to Galatians 5:16-21. Para hindi nyo mapagbigyan ang pagnanasa ng laman. Sapagkat ang ninanasa ng laman ay laban sa nais ng Espiritu at ang nais ng Espiritu ay laban sa ninanasa ng laman. Magkalaban ang dalawang ito kaya hindi nyo magawa ang gusto nyong gawin. Ngunit kung nagpapasakop na kayo sa banal na Espiritu, hindi na kayo sakop ng kautusan. Ang mga taong sumusunod sa ninanasa ng laman ay makikilala sa gawa nila. Yun, madaling makilala. Sexual na immoralidad, kalaswaan, kahalayan, pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot, pag-aaway-away, pagkasakim, pagkagalit, pagkakawatak-watak, pagkakahati-hati, pagkainggit, paglalasing, pagkahilig sa kalayawan at iba pang kasamaan. Binabalaan ko kayo tulad ng ginawa ko na noon. Ang mga namumuhay ng ganito ay hindi mapapabilang sa kaharian ng Diyos. O sa English translation ay hindi ma-inherit ang kaharian ng Diyos. Ano po? Ibig sabihin, hindi mararanasan. So kaya sa buhay natin ay ganoon ka-importante ang mga batas o prinsipyo ng kaharian ng Diyos. Ano po? At ang isa pa po, the constitutional covenant of the kingdom of heaven is backed up by the laws of God, which are the expression of His unshakable and unchanging word. Binaback-upan ng mga batas ng Diyos. Na siya mismo, ang Diyos, ay nangangako na hindi niya lalabagin yung kanyang, hindi niya itatanggi yung kanyang mga pinapangako, kaya siya naglagay ng batas. Kaya nga ang Diyos, nang siya manumpa ay wala nang mas mataas sa kanya. Ang tao pag nanunumpa sa mas mataas sa kanya. Pero ang Diyos po, nanumpa sa kanyang sarili. Ano po? Kaya number 7, ito po yung huli. Laws are the conditions of covenant. They are the terms under which if followed, the covenant will operate. Ibig sabihin pala, yung mga batas na yan, yun yung kondisyon ng covenant. Gawin mo yung batas, yung ipinapangako,
na pinapagkasundo ng Diyos, yung covenant, mararanasan mo. Kaya nga sa ating panahong ito, ano po mga kapatid, meron tayong, pag bumili tayo ng isang bagay, meron pong covenant of laws na dapat nating sundin. Ano po? Kaya pag bumili tayo isang bagay, mayroong manual. Yung manual, naroon sa manual, yung mga ipinag-uutos ng manufacturer na dapat nating gawin, dapat nating sundin. Ano po? At ang tawag po doon ay ibig sabihin, mayroon pong warranty yung bagay na ating binili. Na kung saan sinasabi ng manufacturer, ginagarantiyahan niya na yung produktong iyon na yung binili ay pag ginamit mo yun, ayon do sa termino at kondisyon na inilagay niya doon sa pag-ooperate ng binili mo, magpapangsyon iyon talaga. Ano po? Magpe-perform yun doon sa disenyong na kanyang inilagay doon sa binili mong iyon. Ano po? Pero kung yung mga termino at yung kondisyon doon na sinasabi ng manufacturer ay yung binayolate, ano mangyayari? The warranty covenant is nullified. Ano po? And if the product then nagmalfunction yung produkto, the manufacturer is free of responsibility. Wala na siyang responsibility. Naalala ko po nung araw yung Toyota Prius, nagkaroon po ng problema yan sa Amerika. Oho. Naging malaki po yung problema na yan. Hindi po siya nag-function ayon sa ipinapangako ng manufacturer ng Toyota Prius. Kaya nga, nung imabasa ko, yung pinaka-anak ba yun, yung apo na may-ari ng Toyota, ay humarap sa US Congress. At lahat ng Toyota Prius ay kanila pong inirecall po yun. Ano po? Inirecall po yun. Bakit nila inirecall? Kasi ayaw po nilang masira ang pangalang Toyota. Oho. Inirecall po yun. Ibinalik yung mga bayad nila doon sa sasakyan na kanila pong nabili. Ano po? So, ang Diyos po natin, mga kapatid, yung termino ng covenant, yung kondisyong hinihingi sa covenant ay binayolate natin, ano po? Ano mangyayari? Yan, hindi po natin mararanasan yung pinapangako ng covenant. At wala na po siyang responsibility sa atin. It is no different in the kingdom of heaven. The king's covenant with us specifies blessing and benefits for compliance, as well as consequences and penalties for non-compliance. Ano po? Kaya nga, as long as we observe the conditions of the covenant, yung batas, all the blessings and benefits of the covenant are operative in our lives. Kaya nga sabi ng Panginoon, kung lubos ninyong susundin ang Panginoon na inyong Diyos, at gagawin ang lahat ng utos niya na binibigay ko sa inyo ngayon, gagawin niya kayong nakahigit sa lahat ng bansa rito sa mundo. Kung susundin ninyo ang Panginoon na inyong Diyos, mapapasa inyo ang lahat ng pagpapalang ito. Napakaganda po ng mga pinapangako ng Diyos sa atin, langit dito sa lupa. Ano po? Pero, mayroong conditions yung kanyang covenant. Kaya napakahalaga na madiscover natin lahat yung kanyang mga batas na iyan. Dahil pag na-discover natin yan at ating iprinaktis sa ating buhay, tinitiyak ng Diyos na yung kanyang mga ipinapangako sa kanyang pakikipag-covenant at pakikipagkasundo sa atin ay makakamta natin habang tayo'y buhay pa sa daigdig na ito, mga kapatid. So kaya sa hapon pong ito, mga kapatid, yan ang kahalagahan ng mga batas ng Diyos sa kaharian ng Diyos. If we violate the laws of the covenant, the blessing clause shut down. And the consequences clause kicks in. Ulitin ko po, if we violate the laws of the covenant, the blessing clause shut down. And the consequences clause kicks in. Ano po? Kaya sabi ng Panginoon, ngunit kung hindi kayo susunod sa Panginoon na inyong Diyos at hindi susunding mabuti ang lahat ng utos niya at tuntunin na ibinibigay ko sa inyo ngayon, mararanasan ninyo ang lahat ng sumpang ito. Kaya nga, God's laws are built into the very fabric of creation. Everything in the natural realm operates according to the inherent principle
the same is true of the spiritual realm. Ano po? So kaya nga, ito yung nararanasan natin. Ano po? Mahaba pa po ito, hindi ko na po ito tatapusin. Kaya ngayon, sa ating physical earth na ito, marami tayong mga nararanasan, yung katulad ng yung grabing init. Ano po? Yung katulad po ng extreme ngayon ng weather. Super typhoon. Bakit? Kasi tayo pong mga tao ang sumira ng kalikasan natin. Hindi natin iginalang yung batas ng Diyos sa kalikasang itinakda sa atin. Hanggang ngayon, hindi pa rin po iginagalang ng tao. Kaya nga po isang bagay, dito sa aming bayan, sa Infanta, ipinagbawal po ng aming local government yung plastic. Kaya lang, hindi pa rin po lubos na mapigilan na mayroon pa rin ibinigay na plastic na yun daw pwedeng gamitin. Ay sabi ko nga po, wala rin. Kaya napakahalaga na dapat yung batas ng Diyos sa kalikasang ito, itong physical earth na ito, nadidiscover din natin iyan at ipinapractice din natin sa ating buhay. Dahil pag hindi natin po prinactice yan sa ating buhay, ito ang nangyayari, tayo rin ang tinatamaan. Ano po? So kaya sa hapong ito mga kapatid, napakahalaga na madiscover talaga natin sa Diyos ito. Ano po? Laws establish God's kingdom. And these laws were put in place long before the first human being arrived, bago pa dumating ang tao. And yet, so often, we have the arrogance and the presumption to question God or challenge Him about His laws and the way He ran things. Ano po? So kaya makikita rin natin ngayon, laganap ang mga iba't ibang uri ng sakit. Ano po? Dahil sa paglabag natin sa mga batas na itinatawag ng Diyos. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa iyo sa gabing ito. Salamat po sa mga kaalaman, kaunawang ibinibigay mo sa amin patungkol sa kahalagahan ng mga batas ng iyong kaharian. Salamat, Lord, binibigyan mo ng liwanag sa amin yung konsepto ng batas ng iyong kaharian. Na napaka-importante na ito'y nadidiscover namin lahat sa iyo. At higit sa lahat, ay kami naging masunurin at mapagpasakop rito, Panginoon, upang yung lahat ng mga ipinapangako mo, Panginoon, sa iyong kaharian, habang kami nabubuhay na sinasagawa namin yung layunin mo, ay talagang maranasan namin dito pa lamang sa daigdig na ito, Panginoon. Lord, marami pong salamat. Ano po? Hindi po ito nakasalalay sa mga pinag-aralan namin sa kung ano-ano mang eskwelahan po, Panginoon. Dahil nakita po namin si Joseph, Panginoon, na hindi siya nag-aral sa kung saang anumang eskwelahan. Pero nang dahil sa kanyang pagsunod sa iyong mga batas na itinatakda, Panginoon, naging siyang isang mahusay na administrator doon po sa bansang Egypto. Maging si David, hindi po siya nag-aral sa paaralan ng hari. Pero dahil sa kanyang intimacy sa iyo, dahil po sa kanyang natuklasang mga batas ng iyong kaharian, Panginoon, hallelujah. Kung kaya siya po yung naging great king of Israel, naging pinakamagaling, pinakamahusay na hari na naghari sa Israel mula noon hanggang sa kasalukuyang panahon. Salamat po ng marami, Panginoon. Salamat sa iyo pong grasya na nag-ooperate sa aming buhay, na siyang naging dahilan kung bakit patuloy po kaming lumalago, gumugulang, sa pagkakilala sa iyo, sa relasyon sa iyo, at amin pong naisasagawa yung layunin mong itinakda sa aming buhay. Salamat po, Ama. Sa iyo po ang papuri, sa iyo po ang parangal at pagsamba. Sa pangalan lamang ng iyong anak na si Jesus. Amen.